kabisado pag napanood ng mga ka-coworker. Sorry, hindi ko kabisado yung pangalan. Medyo mahaba ka siya. If you're watching, ikaw na ikaw ko. At dito. So, pasensya na ko. So, this is what I do. Actually, this is our everyone. So, ngayon, I am currently doing a work. Actually, this is a part-time job na I represent myself. So, basically, itong job na to is like a social media manager. But not in a technical way kasi maraming klaseng social media manager. I mean, it's a broad type. So, marami kasing pwedeng gawin sa social media. Pwede ka mag-SEO. Alam mo yun. So, ako, ang ginagawa ko is mostly ay plan contents. So, yun yung mga ginagawa ko. Yung pang mga marketing, kinemerut and stuff. And this is different from my full-time job. So, kinuha ko tong job na to kasi mahigpit yung pangangailangan ko. Charis. Hindi naman. Parang, yung work ko kasi talaga, ano kasi siya, it's flexible. So, hours is basically 9 to 5, ganyan. Pero flexible kasi siya. So, pag halimbawa, natapos mo na yung trabaho mo ng mas maaga, edi, pwede ka na magpa-chillax-chillax. So, ganun. So, that's why sabi ko, ay, carry naman. At saka, girl, sa mahal na bilihin ngayon, kailangan na natin ng kumayod talaga. Medyo, I must say, medyo nape-pressure ako. Parang I feel like I need something to deliver. Although mabait naman yung kausap ko dito, like mabait sila, promise. I am setting a goal or a standard na I have to deliver this, or if not, may parang takot ako magkamali. It's like that. I don't know why this is happening to me now. Ayun lang naman gusto kong sabihin and gusto kong i-share sa inyo. Pero sa full-time work ko, hindi ako nape-pressure doon. Ayun na nga, magchichika lang ako. So, you can skip naman if you're not interested. But, ayun, sa full-time work ko kasi, hindi ako nape-pressure kasi matagal na ako doon. Like, I am going 3 years now. And, kabisado ko na kasi, kabisado. Pag napanood ng mga ka-coworker, no? Talaga naman si Joella, ganun. Anyway, ayun na nga. Kumbaga, alam ko na kasi yung pasikot-sikot doon and stuff. Like, yung flow ng work ko, yung workflow ko, alam ko na siya kung paano ginagawa and all of that stuff. And sobrang bait ng mga ka-teammates ko din. I'm not saying na hindi mabait yung dito sa part-time ko. Siguro nga, I am setting a standard on myself na I have to do this, I have to deliver this. But I've been doing this since 2017, 2018. Matagal na ako nagpa-part-time, pero ngayon ko lang ulit siya na-feel. I have a client, pero hindi ko na papangalanan kung sino. Which is influencer siya, guys. Yung binabayad niya sa akin sobrang baba talaga, literal. Kasi parang wala pa ako masyadong experience nun. Parang 2 a.m. mini-message niya ako sa Viber. So, ako parang, wait lang po, ganun. Bata pa ako nun. Siguro mga 20 years old pa lang ata ako nun. Compared to now na mas aware na ako sa mga work-life balance, setting boundaries and stuff. So, ayun na yung ano ko. So, parang somehow, nag-relapse ako dun. Parang naalala ko yung dating ako. Pero hindi ako pine-pressure, guys, nung owner netong brand na pinag-workan ko ngayon na part-time. Ayun lang, just wanted to share that one. And ayun, hindi rin pala madali. Alam nyo kasi 'di ba minsan may mga kasabihan, mostly yung mga matatanda, parang ay paupo-upo ka lang naman dyan sa harap ng computer, ganyan, blah 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 blah. Although gets ko naman hindi siya physical work na kailangan umakyat ng building, magpunas ng bintana sa building. Hindi siya ganong type of work, but it's also somehow a bit of draining. I'm not saying na nade-drain ako, but yun, may ganong factor. And also, lalo na kasi I work from home, so may times na parang na-isolate ka, kaya as much as possible, lumalabas ako, or halos every week lumalabas ako. And may times din talaga na parang gusto mo nang kausap. Yung mga parang negative side, pag work from home ka. But overall, I love the convenience. I love the flexibility. I can work anywhere, literal anywhere that I want to work. Ay lang naman, I just wanted to share that one. And I'll see you on my next clip. Hello everyone. So, ngayon aayos kami. Huhugasan ko lang yung kainan namin dito. Punta kami ng MOA. Mag-aano kami, tawag dito? Magmomotor lang kami today kasi mahal lang
gasolina. And then, kakain kami sa Wolwa Galbi kasi if you didn't know, Wolwa Galbi is one of our favorite kami ng jowa ko na Samyup place. So, it's a little bit of price. Di naman super mahal, but it's a little bit of pricey compared to the other Samyup places, but the quality of their meat is really good. Tapos may mga aged Samyupsal kasi sila, parang brining type. And I think that's just a bit of the update kung anong magiging araw natin today. Guys, I don't know if you can hear me. Pero dito kami sa may bandang Rojas Boulevard. Mainit ngayon. It's around 11:48. So, magta-12 na. Sakto yung dating namin if ever sa Wolwa Galbi. So, doon na kami magla-lunch. So, this is their menu. It's Saturday today. So, 740 plus 199. So, do the math, 900 plus. We have here yung Sondubo Jjigae. This is kasama na rin siya sa babayaran nyo. 749 plus 199. Basta ganun guys, di ako magaling sa math. Ayan, sobrang sarap nito. This is actually our second time here sa Wolwa Galbi. Pero matagal na kasi yung last time na pumunta kami dito. Parang 1 year ago. Tapos parang bago pa lang sila noon. This is by the way sa MOA branch nila. And I believe ito yung isa sa pinakauna nilang branch dito sa Metro Manila. So good. Yung spiciness niya, for me, it's not that super strong. Pero medyo moderate siya na type of spiciness. And yung tofu nila is silken tofu, which is yung ginagamit sa taco. It's really good. Comforting ang lasa niya. It also has, ayan, tapos may mga onions there. And meron din silang crab stick. So, ito yung beef, dry-aged beef samyup. Ayan siya. Hindi na namin mabilang kung pang ilan na namin to. Pero as of the moment, busog na ako. Tapos, ito yung pork, dry-aged kinemerlo. Sorry, hindi ko kabisado yung pangalan. Medyo mahaba kasi siya. Yun yung pinakita ko kanina sa menu nila. So, nandito na kami sa IKEA and parang ang ganda na itong lampshade na to for my working station. Natitilt siyang ganyan, no? Tapos, yung ilaw niya is something like that. So, parang spotlight lang talaga siya. This is $899. Hindi ko alam kung mura ba yan or mahal. Pero maganda yung quality niya, like hard plastic siya. So, ito yung dresser na ginagamit ko sa bahay. Kasi compact lang siya. And also, tago yung makeup. Eh, hindi naman din sobrang dami ng makeup ko. Like, sakto lang. So, ayan na, may dividers na siya. So, you can organize as a mirror. And then, it also a pull-out cabinet. So, ganito yung meron ako sa bahay. And 4K siya. Not bad for the price. Kasi yung iba, this one, masyado siyang malaki para dun sa area ko. Ito, very compact lang. So, nandito na tayo sa mga light section. And ito yung nakita ko kanina. Ayan siya. Actually, available siya in 3 colors. May white, may black, may with touch of yellow. So, Diana, if you're watching, bagay ka dito. Charis. Iniisip ko pa kung is it something that I can use talaga. Kasi may lamp naman ako sa work area ko. Pero maganda kasi siya. Like, natitilt siya mga view. May another variant, which is this one. Kasi sobrang liwanag niya mga bit. Like, pero ang ganda ng ilaw, diba? Like, it's giving. Pero masyado siyang maliwanag. This one naman is $449. So, I'm not sure if I'll get one. Kasi, di ko sure kung kailangan ko ba talaga siya o magagamit ko siya. Kasi hindi naman ako pang gabi. Cute. Tingnan niyo ang cute ng Brelo, guys. This is 500 pesos or 499. Diana, if you're watching, ikaw na ikaw today. Kung nanonood ka man. Ang ganda, 499 siya. Pero kasi hindi ko naman kailangan. Alam nyo, mga be, ang daming mga pang-display dito na mga cute na
alarm clock. Alarm clock siya, di siya orasan talaga. Ito, ang cute to. Diana, if you're watching, bagay to sa'yo. Okay, na 249 lang. Tapos meron din siyang white, which is this one. Tapos pwede ka maglagay ng mga ballpen or kung anong trip mo. Pero kasi di ko alam kung magagamit ko siya. Alam mo yun, ayoko bumili ng nakatambak lang. Although for aesthetic, pero also this one, oh. Sobrang cute. Tapos it also comes in green color. Ayan. Ito naman 299. I mean, not bad for the price. Hello everyone. So, ito na kami sa may Muji. And siguro mga nakaka 7,000 steps plus na. And medyo masakit na yung balakang ko. Hindi naman super sakit, pero like nararamdaman ko na yung ngawit. Bibili lang ako ng blotting paper. Kasi mukhang interesting yung blotting paper nila. Kasi madalas kong binibili yung Gatsby. Tapos minsan yung bench. Kasi mas mura yung bench eh. So, ayun. Upo lang muna kami saglit dito. So, pasensya na kung bumubulang si ate mo kasi nahihiya ako magsalita. Nakaupo pa din kami kasi ang sarap umupo dito sa sofa nila. Feeling ko binibenta nila to eh. Malamang naka-display nga eh. Hindi ko lang alam kung magkano. Tapos after nito pala, titingin ako ng lip tint sa Watsons. Kasi yung mga lip tint ko naiwan ko sa bahay. Tapos isa kong lip tint na favorite ko. Sunny's yun eh. Naubos ko na siya. Tapos after nito, magka-coffee kami sa AM Coffee Roaster sa may Makati. And then after nun, magka-coffee ulit kami sa Maginhawa naman. Coffee hopping nga kami today, or cafe hopping, whatever you call it. Ayun, nasarap umupo. Ganito na ba talaga pag malapit ka na mag-30? Malapit mag-30. Parang kada may makikita kang upuan, uupuan mo na. Parang gano'n. Lalo na pag yung pwedeng upuan ha. Pag may nakalagay na thank you for not sitting, syempre hindi tayo uupo. Baka mapagalitan tayo. Ito yung chair na inupuan naman, or sofa. Mababa lang siya. Kaya naman pala ang sarap niya upuan kasi tumataginting siyang 40,000 pesos. Actually, medyo madaming tao dito din. So, papunta na kami sa AM Coffee Roaster. Sa may Makati siya. And alam nyo ba mga be, hindi na ako nakabili ng lip tint. Kasi, super daming tao sa Watson. So, parang medyo na-anxious ako magtingin-tingin to or sumingit. And then, second one, dito naman sa may dep store, yung gusto ko kasing lip tint, which is yung Chuchu Beauty. Wala yung salesperson nila. So, hindi ko alam kung nahanap ko kasi may sale eh. Kasi 3-day sale ngayon sa may MOA. Yung isang sales lady doon, inaalok niya ako ng product niya. Eh, parang hindi ko naman ganun kabit. Sabi ko, ay, hindi na lang po. So, ayun. And I did not get anything. Siguro sa ano na ako titingin sa Shopee. Or marami pa naman akong lip tint sa bahay. Siguro dadalhin ko na lang siya sa mga susunod. And yeah, I'm so excited na mag-coffee na kasi I need energy booster or maybe I'll get matcha or hojicha. So, I'll see you there. Hello everyone. So, andito na kami sa AM Coffee sa may Makati. And sorry kung bumubulang ako kasi medyo nahiya ako magsalita. But we already got our order. So, I ordered Alfie's. Please ito sa menu nila. So, andito payment. It is sweetened favorite latte, don't cry. Sweetened with signature brown sugar syrup. Which upon tasting it, ang sarap nung lasa ng pagka-brown syrup that you can really taste in the coffee. And nagko-complement siya dun sa bean, sa coffee bean na ginamit nila. It's more of a toasty, roasty type of coffee. And I like how it blends well dun sa brown sugar syrup. I must say it's on a bit creamy siya, but for me tamang-tama lang yung tamis and tapang yung kape. And by the way, this is 200 pesos and I think this is the standard size. This one naman is Manileño. So ito yung parang version nila ng Spanish latte. This one is more of a creamy sweetened type of coffee. And hindi siya ganun katapang as the other one, as the Alfie's. Mas preferred ko tong Alfie's. But yung boyfriend ko, kung gusto niya to, as in different type of sweetened milk or condensed. It's good, but hindi siya yung preference ko. By the way, this one is 210 pesos. And if your guys are
planning to visit here, maganda yung location nila and hindi siya yung parang pay as order, as in lalapit sila sa table. Tapos hanggang 6 PM lang sila and 5:47 na, so dapat medyo aga-agahan nyo kung mag-try dito or bumisita. Ito yung labas ng cafe. Ayan, EM. Actually, ang ganda ng place nila. Tapos malapit siya dyan sa... Kita nyo ba yun? Yung banda dun? Lush Residences. Ayan. Usually, nadadaanan namin to pagka nagka-cafe hopping kami around here sa Makati. Kasi maraming coffee shops dito. Sa UP Town Mall sa may QC. Tapos nililito kasi ako sa Uptown tsaka sa UP Town. Oo, sa QC. Anyway, first time ko dito sa QC as a person na hindi naman taga North. But trinay kasi namin yung nakita ko sa TikTok na turo siya. So para siyang stop or para siyang Subway, parang ganun. Tapos you'll choose kung anong ulam mo, anong side dish mo, so anong rice mo. So kinuha ko is pork sisig kasi yun yung mga pinili kong side dish and garlic rice. And ito naman yung sulit. Ayan. So mas marami siyang toppings and dalawa yung ulam. Ako naman isa lang. Ito ay sakto. Ito ay sulit. This one is 389. This one is 289. Kasi feeling ko medyo busog pa. For the full review, ipopost ko na lang siya sa Eat with Jola. Pero enjoyable siya kainin talaga kasi ang daming texture. Ayan, minix all together ko na siya. So I got cabbage and then may cucumber, may corn din ako. So hindi lang siya puro meat but meron din siyang gulay. So as a person na mahilig sa gulay, I enjoy this one. Though yung pinili ko kasi is crispy sisig and kinda dry but it's good. Here. Naalala ko dito yung stuff na grain bowl. If naka-order na kayo before ng stuff, STUFFD stuff. Yun yung madalas kong ina-order. Sobrang favorite ko rin yun. Pero ito kasi parang ganun but Filipino version. Kaya nakakatuwa. Anyway, alam nyo, ang kalmado dito sa UP Town. Kasi nakakalito Uptown. Di ba pag Uptown nga sa BGC? And dito kasi UP Town kasi malapit siya sa UP. If tama. David to. Nakat yung sasabihin ko kanina. Kasi napunta kami sa mga area na maraming tao. Medyo nahihiya ako. Anyway, paalis na ulit kami. As in, kumain lang talaga kami dito para dun sa turo. Kasi naghahanap kami ng something different. And first time namin yung i-try. So again, yung full review, ipopost ko na lang sa Eat with Joella. Para mas detailed. Anyway, ayun, after this one, magmamatcha kami. Ako lang pala kasi hindi siya mahilig sa matcha. Magmamatcha ako kasi parang tagal ko na di nagmamatcha, mga ilang linggo na. Ilang linggo? Siguro mga 1 week mahigit. So, punta kami sa Shizu Matcha Bar. Sa Caloocan naman yun. From MOA to Makati to UP to Caloocan kami. And then going back to Bulacan. Ayun ang aming trip for today. So, I'll see you there na lang. This is what I got. Actually, this is our second time here sa Shizu Matcha Bar again. Dito siya sa may Caloocan. Actually, may isa pa tong branch pero around Tuesday siya. So, what I got today is Azuki Matcha. This one. Yung dati kong in-order is banana matcha pudding and I like it so much. Ang ganda ng presentation niya. Like, meron siyang dango. Tapos may red bean siya. Personally, hindi ako mahilig sa red bean. So, I hope magustuhan mo siya. But I am a sucker for matcha. So, we're gonna mix this. By the way, I forgot to tell, this is 290 pesos. Di pa naman siya yung pinaka-matcha na mahal na na-try ko. Kasi yung pinaka-mahal na matcha na try ko is Nesek.
really good. It's really good kasi nagko-complement yung red bean. Yung red bean, it has a sweetness, pero hindi siya super sweet. Tamang sweetness lang. And then yung matcha nila, it is consistent as the previous one that I tried. It's nutty, it's umami, ang sarap. And then meron siyang parang salt cream. And I think salt cream siya. So, nag-a-add din siya ng layer of balance dun sa matcha. So, may saltiness kang malalasahan. It's really good. I think this is unique. Pero alam ko may mga other cafe na rin na may ganitong type of matcha. Pero hindi ko lang in-expect na magko-complement yung red bean tsaka yung matcha together. So, I think this is really a unique drink. And I like this one. Parang it's a different type of execution ng matcha. Ito namang mochi. Parang mochi siya na texture. Wala siyang lasa. As in, malambot lang siya na texture. Try na kayo ng mochi. Ganon siya. I think, ilagyan mo siya ng matcha on it. I don't know how, hindi ko alam kung paano yung proper way na pagkain eh. Pero siguro ganun siya. Ayun o, sticky siya na texture. Tapos parang meron siyang, hindi ko alam kung giniling ba to na sesame. So, ayan, sa on top. Parang sesame powder. I'm not sure. Ang sarap. Ko-complement talaga sila all together. Sarap niya guys, promise. Walang halong eme. Gusto na siya kasi sobrang sarap niya talaga, promise. Like, I swear, sarap niya. Grabe mga bi, sobrang sarap. Like, kaya kong uminom ng 3 ganun. No joke, ang sarap talaga niya, promise. Alam ko ilang beses ko nang sinabi, pero masarap talaga siya. So, inom ako ng supplements now. Dito na kami sa bahay. So, ashwagandha. Plus collagen. Ito yung ginagamit ko. New Moon yung brand. And also, vitamin C. So, sa gabi ko siya ininom kasi yung ashwagandha, nakakatulong siya sa stress hormone. Stress level. Tama ba? Sorry, hindi ako magaling magpaliwanag. But basically, I did my research for this thing and I've been drinking ashwagandha for a year na din ata. So, nakakatulong talaga siya sa sleep ko kasi dati medyo hirap ako sa sleep cycle ko. And I also take inositol. Actually, yung iniinom ko before is yung from Pure Form, yung hinahalo sa water. Kaso, medyo pricey kasi yun. Kasi I have problem with my hormones. Kaya I take this one and hindi naman siya totally cure but it helps me stabilize my hormones. So, hirap kasi pagka imbalance yung hormones mo. As in, alam nyo na yan. And iinom din ako 2 capsule.